So hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboy Son. So mayroon tayong gagawin ditong diagnose ng aircon issue. So base sa ano ni customer, nagpa-cleaning na siya. So sa loob, sa labas cleaning. Pero mahina pa rin daw yung lamig nito. Humihina pa rin yung lamig. So ngayon, bago tayo pumunta sa loob para i-check natin yung system kung gaano kasagad yung ano niya. So ngayon, check muna natin sa labas. Visual inspection muna tayo para makita natin kung ano yung mga possible na dahilan. So may issue din to siya ng bumubulwak ang tubig at may issue din to siya ng nakarekta daw yung pan. So check natin. Ngayon punta tayo sa loob para paandarin. Gamitan natin ng temperature gauge kung gaano kalamig yung pinakasagad niya. So tara guys, punta tayo. So ngayon guys, nandito tayo sa loob. So paandarin natin. Paandarin natin. So ayan, umaandar na. So wala naman siyang check engine light. Wala. Kita ninyo, wala. So ngayon ang gagawin natin dito ay papaandarin natin yung aircon. So wala siyang check engine light. Andarin natin yung aircon at tingnan natin kung hanggang saan yung sagad ng lamig niya. So iset natin muna sa cold. Ayan. Tapos front. Tapos paandarin natin yung ano niya. So ang setting nito pala guys ay kailangan na pindutin mo rin yung recirculation door. Tapos itong blower fan naka number 1 at ilagay natin to. Tingnan natin kung hanggang saan yung sagad nito, yung lamig niya, para ma-justify natin kung may problema sa system, sa compressor. Yan. So dyan natin i-ano kasi mas malapit yung blower at saka evaporator dyan. So naka easy tayo on. Yan, easy on. Tapos naka number 1 blower, recirculation door, cold side, front mode. Yan. Tapos wag nating paganahin dito, ay paganahin lang natin dito para maano natin kung gaano kalamig. Paganahin natin. So ayan guys, change lang natin to sa teka lang. So yan, antayin natin kung hanggang saan yung sagad niya, yung lamig. So walang araw ngayon, makulimlim. So kaulan lang ngayong tigil na yung ulan. Yan, kulimlim. So naka easy on tayo, easy on. Naka number 1 blower, naka recirculation door, cold side mode, front mode, blower. So antayin natin kung saan yung ano nito, sagad niya. So yan, tingnan natin kung ilan yung sagad niya. So dapat sobrang lamig to,
dahil nakaano yung ano niya. So antayin lang natin. So ito yung first step pagka nag-diagnose kayo guys ng aircon. Una ninyong gawin is yung blower, yung buga dito. Salangan ninyo ng temperature gauge kung hanggang saan yung sagad niya bago tayo pumunta doon, visual inspection doon, at check ng gauge pressure. So ito guys, 5 minutes na tayo umaandar, pero yung lamig niya ay 11.5 degrees. Yan lang yung pinaka sagad niya na lamig. Yan, 11.5 degrees ang lamig niya sa loob. Naka number 1 yan. Pagka taasan natin ng blower, yan, titingnan natin kung magbabago yung reading niya. Ayan, baliktad, tumataas tuloy, hindi bumababa. Ayan, oh. So meaning kulang to sa lamig. So hindi kaya to sa mga tanghalian. Ayan, oh. 12 degrees. Pinakasagad niya 11 degrees. So mahina yung lamig na yan. Ganyan, mahina. Lalo na ngayon makulimlim. Tapos kung makikita ninyo yung temperatura sa labas, ayan, oh, 27 degrees. So hindi mainit sa labas yung temperatura dahil walang araw, gawa ng makulimlim at kakaulan lang. Kaulan lang ngayon. Ayan, oh. So makulimlim sa labas, walang araw, pero yung lamig niya sa loob ng kotse ay 11 degrees lang yung sagad. Tapos 27 degrees yung temperatura sa labas. So may problema sa system to. Either kulang ng compressor oil at kulang ng freon. So yan yung ano natin. Ayan, oh. Hindi talaga nagbabago. So ngayon, yan yung first step. Pag-check natin. So 27 degrees sa labas yung temperatura, walang araw, makulimlim, katitigil lang ng ulan. Dapat sa loob malamig. So pero dito 11 degrees. So punta tayo sa labas. Doon naman tayo sa labas. So dito tayo guys sa labas ng sasakyan. Check natin kung ano bang nangyari. So ayan, yung tubo sa baba na low side, yan, sobrang lamig. Low side, malamig yung tubo sa baba, sobrang lamig, oh, sa low side. So gumagana naman yung auxiliary fan. So gumagana yung auxiliary fan, tapos yung low side malamig. Yan, low side malamig, nagpapawis hanggang dito sa likod, malamig. Pero bakit kulang yung lamig sa loob? Yan yung problema niya. So dalawa lang to, kulang ng freon at compressor oil. Pangalawa, yung sinasabi nila linis, di natin alam kung nalinis ba at nagpalit ng expansion valve. So expansion valve nandyan, yan yung expansion valve. So kapain natin yung tubo na high side kung mainit. So yung high side hindi siya mainit, yung high side hindi mainit. Dapat yan, yung high side mainit. Pero dito sa nakikita natin at na feel natin, hindi mainit yung high side. So may problema to dito sa may
compressor area going to condenser. So ito high side to, dapat mainit to. So malamig yung high side. So mag-abnormal to pagka malamig ang high side. Dapat itong high side mainit. So ang nangyayari dito ay yung high side abnormal ang operasyon. So ngayon guys, nilagyan na natin ng gauge high side, low side. So paanda rin natin kung okay ba yung bomba ng compressor. So yan, steady pressure niya 100 psi, dito 97 sa high side, sa low side 95. So paanda rin natin. Tingnan natin kung ano bang nangyari. Tapos yan, aircon number 1, blower number 1, aircon recirculation. Tapos punta tayo dito. So ito siya guys, ang mino-monitor nitong high side ay yung condenser dito, condenser, at yung expansion valve opening sa high side tube nya. Ayan. So 75, yan 175 psi. Yan yung monitor niya, 175 psi sa condenser at saka sa expansion valve. So dahil makulimlim ngayon, walang araw at kakatapos lang umulan, kaya 175 lang yung ano niya. Pagka mainit ang panahon, aakyat yan dito sa 200 o 210. Yan. Pagka mainit yung araw. Ngayon ang problema dito, loose compression siya. Ayan, 50 psi ang compressor. So ngayon loose compression, dapat yan nandito lang yan sa 25 to 35, pinakasagad 40 ang pressure dapat yan. 25 to 40, yan lang yung sagad. Pero ito siya, nandito na siya sa 45, 47, minsan umakyat sa 50. So may problema yung compressor pagka ganito. Yan, may problema yung compressor, loose compression siya. Pero bago natin ma-justify yan na loose compression, dapat ay maganda yung freon system charge nya at yung oil compressor nya. Yan. So itong compressor na to guys ay clutchless to ha. Hindi yan naglalagatak or ano. Ang ano lang yan dito, bibigay ng signal is yung ECV, electronic control valve, sa compressor. So yan, hindi siya gumagalaw, nandoon pa rin siya sa 50
nandito siya sa 175. Yan. So abnormal ang operation ng aircon. Loss compression na siya sa low side compressor, dahil ang monitor nito guys ay compressor at evaporator. Ito, compressor at evaporator ang monitor niya. Dito, condenser at yung may expansion valve niya. Yan, hindi gumagalaw. Steady lang sa loss compression siya. So kaya hindi siya maka sa tanghali yung lamig, at yung lamig talaga niya hilaw, hindi siya lumalaban sa tanghali. So yan yung problema. Loss compression na siya dito, 47 na, minsan nga umabot pa ng 50 SI. Tapos dito bumaba pa ng konti, ang 175 173 na lang. So ang first step nito na gagawin ay i-vacuum siya, tapos i-check kung black oil na ba yung compressor. Pangalawa, pagka black oil, palitan na ng compressor. Pag hindi pa black oil, dagdagan ng panibagong compressor oil at bagong freon. Yan yung first step. Kasi minsan yung loss compression niya, minsan na re-repair yan, na remedyuhan yan sa bagong oil. Pag bago yung compressor oil mo at bago yung freon mo, at tamang karga ng compressor oil, tamang karga ng freon. So marami na akong ginawa nito para maisalba yung compressor, dahil ito loss compression na masisira to pagka ganyan ka tasang puputok yung oil seal niyan. So dito malamang to hindi nila to sinagad na karga, gawa ng ito pagka kinargahan mo ng freon ng tama, ito lalagpas na to ng 50, 55 na yan. So yun. So ulitin ko, ang dahilan ng mahinang lamig doon sa loob, hindi makalaban ng lamig sa tanghali, hindi siya kayang sa tanghali, is ang problema niyan ay loss compression yung compressor. Loss compression compressor. Tapos ito dito mahina yung niya, bomba, gawa ng hindi rin nila pinuno, gawa ng mag high pressure at saka maglo-low pressure, loss compression. So dalawa, pagka pinuno nila sa tamang sukat ng freon at saka compressor oil, mag loss compression to, ito mag high pressure. So medyo hindi nila nakuha yung saktong sukat ng pagkarga nito. So ang remedyo nito, bagong freon, bagong compressor oil, tamang vacuum, yan yung pinaka-remedyo nito. Kasi bagong linis daw yung system, malinis doon, malinis dito, malinis dyan, pero ganun pa rin. Tapos ito dito nakarekta na ang auxiliary pan. So yun. So ayan, pinatay na natin yung makina. Check natin uli yung pressure sa system. So ayan, 100 dito, 100. So pagka ganyan 100
may hangin yan sa loob ng system. Bakit? Nung dati 95, dito 97. So tumaas siya, nagkahangin siya. So yun. Pangalan apelido pero so na manager ang kuha na yun, si Sir Jerien. Sa iskay ko napid na sab nga mo.